as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa mga awit, Kabanatang 88, Talatang 13, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaraing, sa umaga'y dumarating sa harapan mo ang aking panalangin. Kaibigan, narinig mo ang sinabi ni David. Ang panalangin niya sa umaga ay pinapakinggan ng ating Panginoong Diyos. Isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Ikaw ay sumusubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, at sa pananalangin. Ngunit bago tayo magpatuloy, akin pong muli kayong pinasasalamatan sa inyo pong maagang paggising. Itutuloy natin ang ating pagbabasa ng Biblia sa Hebreo, Kabanatang 10 na po tayo, talatang 1 hanggang 10. At mula sa ang Bible Pinoy Version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Ang Jewish law ay hindi pa buo at anino lang ito ng mga magagandang bagay na mangyayari pa lang sa future. Hinding-hindi nito kayang gawing perfect ang mga taong lumalapit sa Diyos at nag-o-offer ng pare-parehong sacrifices every year. Kung nalilinis talaga nito ang kasalanan ng mga taong sumasamba sa Diyos, hindi na nila iisiping guilty pa sila sa kasalanan at hindi na kailangan mag-sacrifice. Pero taon-taon, pinapaalaala ng mga sacrifices na to sa mga tao ang mga kasalanan nila. Kasi hindi kayang alisin ng dugo ng mga toro at kambing ang mga kasalanan. Kaya nga, nung dumating si Christ sa mundo, sinabi niya sa Diyos, ayaw mo sa mga sacrifices at offerings, pero binigyan mo ako ng katawan. Hindi ka natutuwa sa pagsunog ng mga hayop bilang offering at mga sacrifices para maalis ang kasalanan. At sinabi kong, nandito ako, O Diyos, para gawin ang gusto mo, gaya ng nakasulat tungkol sa akin sa law. So, yung una niyang sinabi, hindi mo gusto at hindi ka natutuwa sa mga sacrifices at offerings, sa mga hayop na sinusunog sa altar at mga sacrifices para maalis ang mga kasalanan,
Sinabi niya yon kahit na ino-offer ang mga sacrifices na yon ayon sa law. Tapos, sinabi pa niya, nandito ako, O Diyos, para gawin ang gusto mo. So, inaalis ng Diyos ang mga naunang sacrifices at pinapalitan na ng sacrifice ni Christ. Dahil ginawa ni Jesus Christ ang pinapagawa ng Diyos sa Kanya, ginawa niya tayong lahat na banal nung sinacrifice niya yung katawan niya once and for all. Namumuhay sa anino ng kautusan. Kaibigan, nung dumating sa atin ang pandemic, nagagawa lang nating makausap at makita ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng video call. May 2 taon din kami bago nakauwi sa aming probinsya kung saan naroon ang aking ina at mga kapatid. Nakakatuwang makita ang kanilang mga mukha kapag nag-video call. Ngunit walang maihahambing sa pagiging naroroon na kasama nila. The reality of something is always better than a mere image. Sa talatang 1 ng Kabanatang 10 ng Hebreo, ganito ang pagkakasulat sa ibang version. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kaibigan, ng aklat ng Hebreo ay inihahambing ang katotohanan ng minsang para sa lahat na pag-aalay ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang sarili sa anino ng mga hain ng kautusan na paulit-ulit na ginagawa taon-taon sangayon sa talatang 1. Ang mga paghahandog na nakapaloob sa ceremonial law o ceremonial na kautusan ay naisa sa katuparan ang ginagawa ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ay tumigil na sa pag-aalay at ang mga nag-aalay sa kanila ay hindi na sana nadama ang guilt sa kanilang mga kasalanan sangayon sa talatang 2 sangayon kay Apostol Pablo. Ngunit kung ang sakripisyo ni Kristo ay higit na mabuti, bakit pa nga ba maghahandog pa ang mga nasa Old Covenant? Ayon sa talatang 3, ang layunin nila ay maglingkod bilang isang taunang paalaala ng mga kasalanan. Sa ganitong paraan, kaibigan, ang kautusan ng paghahandog o sakripisyo ay naging daan para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung sapat na sana ang mga haing hayop o inihahandog ng mga hayop, hindi na sana inihandog ni Kristo ang kanyang sarili para tubusin ang ating mga kasalanan. Ito ay hindi inilaan upang maging isang alternatibo o isang kahalili para kay Kristo. Ngunit ito ay isang pananampalataya sa kung ano ang gagawin ni Hesukristo para sa atin. Ito ay isang pagtanaw sa paghahandog na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo sa pagtubos sa kasalanan ng mga tao. Ipinakikita ng ceremonial law, ng seremonyal na kautusan, ng mga paghahandog ang pangangailangan para sa paghahandog o sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, ang lumang tipan ay nagpapatutuo sa pangangailangan ito sa pamamagitan ng pag-asa o pagtanaw kay Kristo. Kapag binanggit ko yung lumang tipan, yun po ay yung Old Covenant. Ang Messianic Psalms, tulad ng sinipi sa mga talatang 5 hanggang 7, ay nagbigay ng propesiya ng mga aspeto ng kanyang ministeryo. Sa particular, sinipi ng mga talatang ito ang salin sa Griego ng mga awit, kabanatang 40, talatang 6 at 8, upang bigyang diin ang pagkakatawang tao. Naging likas na tao si Jesus upang tayo ay mapabanal sa pamamagitan ng paghahain ng katawan
ni Hesukristo once and for all, sang-ayon sa talatang 10. The reality of something is always better than a mere image. Kaibigan, ang katotohanan ng isang bagay ay palaging mas mabuti kaysa sa isang image o anino lamang. Ngayong dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang paghahandog, hindi na natin kailangang mamuhay sa anino ng kautusan. Ang lahat ng mabubuting bagay na inilarawan nito ay matatagpuan sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya lamang, sa ating tagapagligtas. Kaibigan, para sa iyong comment and reflection, paano binabago ng realidad ng mga nagawa ni Jesus ang iyong pananampalataya? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page and YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan sa ating comment section. Kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Samahan niyo kami sa paglapit sa ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, ang kautosang seremonyal ay tumuturo sa amin tungkol sa gagawing sakripisyo ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus. Ang mga hain na naglalarawan sa mga bagay na darating. Salamat po sa katotohanan ng iyong biyaya at pagpapatawad. Idinadalangin ko, Panginoon, na maging matibay kami sa pananampalataya at pahalagahan namin ang handog ng inyong anak, ang aming manunubos. Maraming salamat po sa inyong hindi nagbabagong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa umagang ito, dakilang Ama, akin pong itinataas at inilalapit sa inyo ang amin pong mga tagapakinig na may mga kahilingan. Lalong-lalo na po ang kanila pong mga anak na naghahanda po para sa licensure examination. Pagkalooban po ng karunungan na nagbubuhat sa inyo, katalinuhan upang kanila pong maalaala ang kanila pong mga pinag-aaralan at nire-review. Inyo rin pong tulungan ang aming mga kaibigang naghahanap buhay. Ingatan po sila, Panginoon, at maging pagpapala sila saan mang lugar sila naroroon, at ang mga hanap buhay na ito ay patuloy na maging daan upang matustusan nila ang kanila pong mga pangangailangan. Maraming salamat, Panginoon, na inyo rin pong pagagalingin ang mga kaibigan naming may karamdaman, sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong maagang paggising at muli kitang inaanyayahan na sundan po ang ating Bible School on Air mamaya sa ganap na 12:00 ng tanghali. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. Huwag po kayong lalayo sapagkat ihahandog pa namin sa inyo ang mga makalangit na awitin at iba't ibang mga programa sa buong maghapong ito. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day.
fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.